Grabe talaga 'no? Ganito yung face card ni Atisa Manalo for Miss Universe 2025. Kung i-me-maintain ni Atisa Manalo yung ganitong klaseng look throughout sa Miss Universe competition na malinis tapos mala-anghel ang itsura niya, talagang dudumugin siya ng mga pageant fans at yung hindi pa fans sa kanya na magiging fans din. As a long time pageant fan, way back pa ng kopong-kopong, so nakita ko na si Atisa Manalo na napaka-diyosa 'no, nung sumali siya noong 2018 sa Binibining Pilipinas. Na-overshadow lang siya dahil lahat nakatutok kay Catriona Gray. Pero eventually, first runner-up siya sa Miss International. And dito mo talaga masasabi na, ay, pwede pa 'tong sumali ulit. Kasi siya yung pinakabata sa batch noong 2018. And ayun na nga, nangyari ulit na sumali siya sa Miss Universe Philippines. And ngayon, hinog na siya para, if ever possible ha, pero ayoko mag-expect, para sa fifth crown. Balikan natin yung face card ulit ni Atisa Manalo via her official portrait. So makikita nyo dito na malinis and mukhang binalik nila kung ano yung makeup niya nung sumali siya sa Miss International. Ganito kalinis, hindi masyadong makapal yung makeup. Parang nude-nudan yung type na ginawa sa kanya, no? The makeup and styling. Tapos kahit na anong hairstyle ang ipagawa sa kanya, either straight, wavy hair, mga ganyan, nakapusod, parang manika talaga yung itsura niya, di ba? Pero kung i-compare mo sa pagbabalik ni Atisa noong Miss Universe Philippines 2024 after 6 years, mukhang drastic yung change ng kanyang makeup and styling, no? Mas makapal with that red lipstick, tapos medyo bolder din yung kanyang eye makeup. And during that time, she landed as the second runner-up. And then, nung sumali siya or pinadala siya sa Vietnam for Miss Cosmo, she landed as one of the top 10 finalists. Ito nga pala yung recent na beauty pageant journey ni Atisa Manalo. So as you can see, there are 4 shades of Atisa, yung different styles ng makeup sa kanya. So makikita natin dito sa taas yung pagsali niya sa Binibining Pilipinas, and then sa Miss International, and then dito sa baba, sa Miss Cosmo, and then sa Miss Universe Philippines. And I believe, mukhang binabalik nila yung makeup niya noong sumali siya sa Miss International. So, sa tingin ko, kung ako yung tatanungin nyo, basing from my subjective observation, pinakabagay sa kanya yung etong side na to, yung Miss International tsaka yung Miss Universe Philippines 2025 na kanyang makeup na hindi masyadong makapal, hindi masyadong bold, hindi masyadong smoky eye, pero yung type ng makeup na yan, parang Diyosa talaga and na-enhance talaga yung kanyang features. Tsaka sa tingin ko, this is the best na makeup or look ni Atisa Manalo. As you can see, napakalinis. Kaya naman, let's also vote for her dyan sa app na yan. So, i-download nyo lang yung app na yan, hanapin nyo lang ang Philippines, and then cast your vote. So, katulad niyan. 'Di ba? Para simulan na natin ang bardagulan in support for Atisa Manalo representing the Philippines sa Miss Universe 2025. Pero I think mukhang ibabalik yung ganitong klaseng makeup ni Atisa, no? But, siguro sa mga OOTDs niya and not on the prelims or sa final look. So as you can see, lumabas na naman yung very bold red lipstick niya. Since we are talking about yung face card ni Atisa Manalo, pag mga ganitong makeup and styling, nagmumukha talaga siyang manika. And pag-uusapan talaga yung look niya kasi Philippines is once again sending a mala angelic face sa Miss Universe. So, I hope talaga na magkakaroon ng positive result ang pagsali ni Atisa Manalo para naman magkaroon tayo ng possible na high placement. So for me, ayoko mag-expect ng sobra, no? Basta ang importante, makapasok lang ang Philippines sa first cut ng Miss Universe. Happy-happy na ako. Para naman tuloy-tuloy pa rin ang placement streak natin. Yun nga lang kasi, no, magiging pressure kay Atisa Manalo yung recent na pagkapanalo ni Emma Tiglao as Miss Grand International 2025. Tapos, ginanap pa sa Thailand. Ang next Miss Universe, which is this year, gaganapin din sa Bangkok, Thailand. Kaya additional pressure ito not only for Atisa kundi pati na rin sa atin mga pageant fans kasi
'di ba? Additional expectations ang kinakaharap ngayon ng Pilipinas. Kaya sa tingin nyo ba, magkakaroon talaga ng positive outcome ang pagsali ni Atisa Manalo sa Miss Universe representing sa Philippines this 2025? So, I hope, no? Kasi, ang hirap talaga mag-expect, no? Pero, positive pa rin tayo. Basta para sa akin, first cut lang, okay na ako. So, inuulit ko, basta makapasok lang siya sa semifinals, masayang masaya na ako. And I hope na kung meron pang way para maka-advance pa siya all the way to finals, top 5, top 3, edi mas maganda, bonus na lang kapag runner-up siya or winner. So, tignan na lang natin yung mga bagong updates. And for sure, yung kanyang next na pinakapasabog is yung send-off party. All the way sa pagpunta niya doon sa Thailand. So, that's all guys. I-mix ko lahat ng mga pageant vlogs and my personal vlogs. Thank you and good night. Mwah!